Grabe, talaga pong buwis buhay itong si Claire Castro sa pagtatanggol dito sa kanyang amo, na kung saan ay pinalabas pa niyang fake news yung police report ng Beverly Hills sa US na yung namatay. Pero talagang wala na po tayo talagang dito. Anyway, kung ano yung katotohanan talaga ay talagang wala silang pakialam, masabihan, kahit na anong sabihin sa kanila, fake news sila or mga demonyo sila, ang kakapal ng pagbumukha itong mga ito eh. Di ba? Pero ang totoo po niyan, bakit kaya ikaw na parot ka, bakit hindi mo binabalita na itong amo mong si Butod ay 24 hours nang hindi nagigising? Sana yan ang ibalita mo. O, di ba? 24 hours na pong hindi nagigising itong si Butod. O, pero ito ang ibabalita niya na ito raw nangyaring pagkamatay ni Paulo Tantuco doon sa Amerika, sa Beverly Hills, ay fake news daw yon. So, ibig sabihin, antayin po natin yung totoong ibabalita nitong si Parot. At baka bukas ay ibalita na niya na natuluyan na itong kanyang among Butod. So yun siguro ang maging totoo na yung balita niya. Ay sino pala yung namatay doon na Paulo Tantuco? Ano yun? Yung namatay, fake news pa pala yun. O sino yung namatay? Ha? Ay Claire, mag-ayos-ayos ka. Ito namang mga Malacanang press corps na ito, tingnan nyo, wala man lang kumontra. Hindi man lang sila nagtanong na, bakit po kaya? Sino kaya yung namatay? At kung hindi totoo yung nirelease ng Beverly Hills Police na namatay sa droga na itong si Paulo Tantuco. Bakit kaya walang nagtanong sa mga medyang ito? Iyan ang problema sa atin eh. Magkano nga ba kayo dyan? Para lang kayong nagkukan dyan eh. Para kayong naglulukuhan, pare-parehos kayong naglulukuhan sa sarili ninyo. Di ba? Wala man lang nagtanong. Sino pala yung namatay? Oh, hindi pala si Paulo Tantuco. Baka Bayawak siguro yung namatay. O baka itong si Bangag na namatay. Di kaya? Grabe talaga. Sobra. Imaginein mo, kayo dyan naglulukuhan. Bakit pa magkaroon kayo ng press corps dyan? Kung naglulukuhan lang din pala kayo. Wala man lang kumontra doon sa sinabi nitong si Parot na ito na fake news yung inilabas na police report ng Beverly Hills Police sa Amerika. So, tingnan nyo yan. Pero, yung totoo na nangyayari, na gustong-gusto nyo makausap si Butod ngayon, ay 24 hours nang hindi nagigising. Bakit? Sana yan ang ibinalita mo na, kayo sa inyong mga nandito na mga Malacanang press, mayroon sana akong gustong itanong kay Butod dahil hindi ko naman nakausap kasi ayon doon sa kanyang aid or ayon sa kanyang mga katulong ay 24 hours na palang hindi nagigising. Sana yun. Hindi yung sabihin mong fake yung police report. O, sino ngayon namatay? Hindi ba? Talagang nakakatawa talaga eh. Grabe. Sobra kayo. Anong nangyayari sa iyo ka, Claire? Bakit talagang buwis buhay ka talaga magtanggol at pinanindigan mo talaga na talagang sabihin mong fake news? Ayun, yung mga fake news daw yung sa Facebook. Tsaka yung, actually, binalita po yan ng Channel 7 eh. Ang problema po, binura agad ng Channel 7. Isa po itong Channel 7 na ito na walang paninindigan eh. Lalo't nandiyan yung Arnold Clavio na kuha na ito, na mukhang Hawaiian frog din.
Ay, sus, Mariosep. Talagang wala na talaga kayong kredibilidad. Wala na, pero ang kakapal ng pagmumukha nito mga ito. Siguro, sabi siguro ni Claire Parrot, basta paninindigan ko na kanyan, fake news yung nilabas na report ng Beverly Hills. Ay, nangunguna nga dyan yung pangalan ng amo mo, di ba? Si Butod. Nangunguna. Tapos sasabihin mo, ito talagang si Claire Parrot, oh. Para sabihin ko sa inyo, yung mga lumabas na police report ng Beverly Hills, yan ay pawang mga fake news. Yan. Yan ang totoo. At hindi rin totoo na nabatay si Paulo Tantoco. Hindi rin namatay. Di ba? Grabe. Inaantay ko kasi sana ibalita niya na hanggang ngayon hindi pa nagigising, 24 hours na hindi pa nagigising si Butod na amo niya. Ayun sana inaantay ko wala, talagang pinanindigan talaga na fake news yung police report ng Beverly Hills. Grabe talagang kanto, buwis buhay talaga ito si Claire Castro. Tsaka tingnan mo naman yung mukha niyan. At talagang nangungusap Ito yung, tingnan nyo imagine nyo. Binabayaran natin itong mga putang inang to. Lalo na yung mga press corner. Yung mga Malacanang press na yan. Binabayaran natin yung mga yan. Yung PCO na yan. Imagine no? Baw lang sila ng baw dito kay Claire Castro. Kung ano lang yung sasabihin ni Claire Castro May mga orange o dilaw-dilaw daw na ako at dinagdagan lang daw. Napakaulol pa. Alamin nyo raw. Sabi ni Claire Parrot, alamin nyo daw na talaga na mapapatunayan daw rin na fake yun. Ay, Mariosep, binalita na nga ng Channel 7 yan. Binura lang ng Channel 7 Ay, sus Mariosep talagang kuwan ito. Yan, baka nga bukas siguro o pagkatapos po siguro nito, baka mamaya lang baka i-declare na rin nitong si Parrot na sumakabilang buhay na itong kanyang amo. Kasi 24 hours na nga daw na hindi nagigising. Ayan pa siguro kung yan, malamang ibabalita niya ng totoo yan. Kasi kung inyo natatandaan yan, ay palihim yan na gustong tigiin yan. Pinagdadasal pa nga niya yun, nasa Amerika ito si Butod. Pinagdadasal na sana huwag na makauwi ito para ako na ang lalamas doon sa ako na ang lalamas doon sa Soma ni Bangag. Akala mo, hindi ko alam. Anong ginawa nyo doon sa 3 oras kayo nandun sa private room ni Bangag? Tapos nung paglabas ninyo, gulo-gulo yung buhok mo. Grabe ka, Parrot. Hindi ko pa alam talaga yan. Di ba nung kailan yan, sabi niyan, nandito, kararating nga lang, kanina madaling araw. Yung pala nandun pa, naka-hold. Pero totoo niyan, sana ikaw Butod, budlat. Sana huwag ka nang pakawalan ng mga pulis dyan sa Amerika at ikulong ka ng diretso. At ako ngayon ang magiging ako ngayon ang tawag dito, substitute na. Sabi ko ni Parrot, imadinin mo. Nung lumabas nga raw yan sa kwarto ni Bangag, ngiting tagumpay. Siguro na uminom siguro ng Viagra. Ay, nako. At
Anyway, sige. Tanggalin na po natin yan. At dadako po tayo dito sa kapakipakinabang naman or mapapakinabangan ng aking mga subscriber. Kung inyo pong natatandaan, mayroon po akong itinuro dyan na yung tubig ng saging, di po ba? That was 2 years ago na po yan na paminsan-minsan ay inuulit-ulit ko lang. Kasi naalala ko lang po yan every time na mayroon nagtatanong kung ano raw mabuting gawin nila. Which is yan ay diniscuss ko yan dati ng basta 2 years ago na. At yan po ay sa Bisaya, ang pagkakatanda ko noong may nakita akong hindi na makabangon sa sobrang taas ng high blood, sobrang taas ang BP na talagang kwan. Pero matagal na po yun, siguro mga 5 o 7 taon na po yun nangyari. Ayan po ay sabi ko doon sa asawa, nakita ko, sabi ko magtabas ka ng saging kako, tapos lagyan mo ng balon sa gitna, tapos yun ang ipainom mo sa asawa mo, at araw-arawin niya uminom ng uminom ng yung tubig na makukuha doon sa puno na yon. So yun po, at ginawa naman, at awa ng Diyos ay wala na po, hindi na po siya nagme-maintenance. Wala na po akong balita ngayon. 5 or 6 years ago yung na yun, yung nangyari yun. So yun po, at itinuro ko po yun, basta matagal na po yun. Tapos ngayon ay kaya ko naman po nabanggit dahil nga gusto ko lang pong i-highlight ngayon na maaaring hindi nyo sineryoso nung una, nung itinuro ko yan. Basta dito sa video ko, mga 2 years or 1 year ago na diniscuss ko po yan tubig ng saging na yan. Na ang sinasabi ko po na pag tinabas nyo yung saging, lagyan nyo ng balon yung puno, tapos sakloban nyo ng plastic para hindi marumihan. Pag binalikan nyo po yan, marami ng tubig yan, or magdala kayo ng straw para sipsipin ninyo, or inumin ninyo, basta yung tubig na yun. Parang hindi po ninyo sineryoso yung sinasabi ko. Pero ngayon, natuwa naman ako dahil biglang may lumabas sa GC Kasuho. Ayan. May lumabas na sa GC Kasuho. Yan po. So, kaya ko lang po ipapakita ito sa inyo para hindi sa kung ano pa man. Gusto ko lang po na maalala ninyo yung itinuro kong tubig ng saging na yun. Ayan. At saka, maging yung sa sili, wala pa naman. Pero sabi ko naman sa inyo, bahala po kayo kung sundin ninyo. Wala naman po mawawala, di ba? Kung susundin ninyo, wala naman pong malulugi sa inyo kasi hindi naman po ako humingi ng kahit na sentabo sa inyo na kabayaran ng aking pagtuturo, di po ba? So, ayan, at nabigla lang ako at natuwa naman ako dahil lumabas ka sa GC Kasuho ito. At ipi-play ko lang po, ha? At isa rin po dito, doktor na po yung nagsasabi rin dito, ano? Nagpapatunay. At yun pong tubig mismo ng saging ay pinatesting po nila sa isang laboratory. So, talagang napakaraming benepisyo ang makukuha doon sa tubig ng saging. Anyway, pakinggan nyo lang po. Ito na nga kaya ang sagot sa nakaka-high blood na presyo ng maintenance na gamot para sa high blood. Marami na nagamot dito. Ang 37 anyos na si Dongs, 3 taon nang iniinda ang kanyang alta presyon. Hindi ako makahinga. Nag-trending kasi ito kasi sa dami-daming mga anecdotal reports or kung baga mga testimonya na sila mismo ay gumaling talaga
mula sa tubig, pag-iinom ng tubig mula sa puno ng saging. Kaya panoorin natin itong na-trending. Doktor po ito nagsasalita ha. At pakinggan niyo po mabuti. Ay. Ano yun? Ayun, mula mismo sa TMJS. Init, pa-BP ko, dugo ko, 190 over 110 sa mga kinakain ko siguro ma'am kasi mahilig ako sa karne, paborito ko yung mga may oil kaya siguro nag-high blood. May iniinom ako na gamot para sa high blood pero hinahanap ko yung mga herbal-herbal. Dahil dito, ang naisip niyang solusyon, ang araw-araw na pag-inom ng tubig o katas mula sa pinutol na puno ng saging. Ito na, ang puputulin ko. Ang saging na... Itong puno ng saging na i-content ko na ito, hindi lang bunga, dahon ang nakakagamot dito, pati yung pinutol at mismo doon sa kanyang katawan ng puno ng saging ay nagpuproduce ito ng tubig. Pero dito sa video na ito, hindi masyadong naipaliwanag at mismo ipapaliwanag kong malalim kung bakit nga ba talaga ito nakakagamot. At of course, marami din po kasi itong against. Kasi kung madiscovery mismo ng pharmaceutical companies na nakakagamot talaga, nawawalan din po sila ng kita. Kaya ito, panoorin po natin. Saba! Para masigurong may lumabas na katas, dapat singtaas daw ng bewang ng tao ang putol sa puno. Tapos butasan mo yung mga alas 5 ng hapon at saka alas 6 ng hapon. Balutan natin plastic para walang insekto na makapasok at lagyan natin ng guma. Ito, malinis na malinis talaga yan kasi yung plastic hindi pa nagamit kaya kailan. Ito, bukas, kukunin ko ang tubig. Pagka umaga, punong-puno ng tubig yan. Ayun, pagkatapos pinutol yung puno hanggang bewang, binalutan niya ng plastic tsaka lagyan ng guma para hindi talaga makapasok o hindi magkaroon ng contamination. Kaya ayan, pagkakinabukasan, punong-puno na ng tubig kasi buhay na buhay pa kasi yung puno talagang gumagawa yan ng tubig. Kaya napakasustansya yan. Yan ang inuming tubig noon. Doktor po yan nagsasalita ha. Hindi pa uso yung high blood nung ito pa ang iniinom ng mga sinaunang tao. Sarap to inumin. Madalas sir, 2 litro, minsan 3. Pag malalim yung butas mo sir, madami ding tubig makuha. Sa isang araw, nakakaubos siya ng 3 litro nito. Masarap ang tubig ma'am pag umaga. Medyo may matamis na malamig. Hindi naman siya masakit sa tiyan. Matapos lang daw ang 8 araw na pag-inom ng tubig saging. Ang 190 over 110 niyang blood pressure, himala raw na bumaba. Hindi na ako nahihilo, kaya parang gumaan ang pakiramdam ko. Pagpunta ko doon, yung dugo ko 140 over 90. Sabi ko, mabisa talaga. Hindi ako... Alam naman natin na number 1 talaga itong alta pressure o high blood pressure. Number 1 silent killer kasi kaya ito. Kaya hindi basta-basta, dumarami na ngayon ang nagme-maintenance. Maraming naghihikahos na Pilipino, maraming naghihirap dahil itong sakit na ito ay hindi talaga magamot-gamot hanggang ngayon. Bakit nga ba talaga lagi na lang itong mini-maintain? Bakit hindi ginagamot? Kumbaga, pinami-maintain lamang. At talagang sa modern science, modern medicine ngayon, Doktor po yung nagsasalita. na-discover itong gamot talaga mismo. Ako bilang isang alternative medicine doctor, naniniwala po talaga ako na nagagamot po talaga ang high blood. Kaso nga lang, kapag sinabi mong nagagamot, kinukontra talaga nila. Correct. Kasi pwede kang kasuhan kasi alam niyo naman natin na maraming kumikita sa gamot na ito para lang i-maintain itong sakit na ito. Talagang hindi ginagamot. Talagang simptomas lamang talaga ang ginagamot dito. Kaya panoorin po natin. Nagturo raw nito kay Dongs, ang albularyong si Harlito, na ang pag-inom daw ng katas mula sa puno ng saging bilang gamot sa high blood, kanya raw napanaginipan. Pagkagabi
na tulog ako, magihatag ako na lagi sa itaas sa akong katulogor. Paggamit ang naang saging. Ito yung sinasabi ko, itinuro ko yan doon sa Bisaya. Asa 5 to 6 years ago na. tulogor pagbangan. Ang katas mula sa puno, ipinaiinom ni Harlito sa misis niyang si Maria. Ang dugo niya sa pag-atake 200 over 110. Akong gipainom tulo ka adlaw sa ato pa siyang kabaso ang harot. At napaabagi noong Maria raw siya sa resulta. Pasalamat ko sa ato ang makagagahon atong Ginoong Dios. Nagpipi niya 140 over 90. Sukad sa pag-inom na ako sa kuan kanang saging, wala naman ko mag-atake sa high blood. Dahil sa kanilang testimonya sa kanilang barangay, marami tuloy gumaya. Tibo gid siya kay nasulayan na sa akong mama, sa akong papa, sa akong maig. Antayin po natin. Tapusin nyo dahil ipapatis yung tubig ng Tunayan, saging. sa bakuran, papansin-pansing maraming tagpas na puno ng saging. Ang iba nga, halos hindi na pinapansin ang bunga. Ang BP ni Junisa, umabot daw ng 180 over 100. Ako kumakain ng kaning baboy at saka laman luod, binito ko yan. Sakit yung katawan ko. Yun ang nakuan ko sa high blood. Pero mula raw nung inaraw-araw niya ang pag-inom ng tubig saging, hindi na raw siya Kung nagihilo, kaya Ito hindi naman talaga ito himala. Actually, na-experience din po namin ito sa mga maraming pasyente na lumalapit sa atin na nagpapagamot ng alternative medicine o mga traditional na mga medisina o mga natural na gamutan ang ginagamit. Kaya sa 8 araw na kanyang pag-iinom, no wonder why bumalik sa dati kasi doon sa tubig na yon, napakadaming nutrisyon, minerals na makukuha na mismong siya ang mismong dahilan kung bakit nakakapagpapagamot doon sa kanyang iniinom, nabibigyan ng nutrisyon at tamang minerals ang kanyang katawan kaya nagbabago. And no wonder why bumaba sa normal yung kanyang blood pressure. Kaya ito talagang iniingatan yung pagsasalita na sinasabing himala. Most likely hindi naman ito himala sa atin. Correct. Hindi himala yan. Pagka umiinom ka ng mga natural na mga pagkain at inumin, bumabalik talaga sa dati yung katawan po natin. Kasi tandaan po natin na yung katawan Doktor po itong nagsasalita. natural. Yung pagkain dapat natin ay natural rin. Kapag bumalik tayo dun sa chemical, nagiging kalaban natin yung mga bakterya kung saan ay hindi tayo kumagaling agad. So imagine mo 210 over 100 200 over 110 ang kanyang blood pressure. Napakataas, no? Uminom lang daw siya mismo ng sa loob ng 3 araw, 6 na baso everyday. Kaya ito laking gulat na makita yung pagbabago. uminom pa ng kanyang maintenance na malaking kabawasan din daw sa kanilang panggastos, lalo't umaabot ito ng 400 pesos kada buwan. Ubus ang blood pressure ko na 170 over 90. Pero may basihan nga ba sa siyensya? Yan. Sina? Dahil sa Pakinggan nyo. kami yung anecdotal reports o testimonya kumakalat, kaya marami na ding umiinom at gumagaya ng ganitong paraan para gumaling sa kanilang sakit. Hindi nila alam habang sila po'y umiinom, ang pagkakaalam nila na high blood lang o alta pressure lang ang nagagamot. Pero marami pong benepisyo ang nakukuha. Kaya mamaya ipapaliwanag Yan. kung ano yung mga phytochemical ang nakuha mismo sa kanilang katawan. Yan. Ito. Na ang katas mula sa puno ng saging nakapagpapababa ng blood pressure? Ligtas nga rin ba itong inumin? Ang isa sa mga puno ng saging na pinagkuhanan ng tubig ni Harlito, sinuri ng Yan. botanist o eksperto sa mga halaman. Kuha po tayo ng sample ng tubig para po ma-test sa laboratory, ma'am. Kumukuha na ng tubig. Kailangan po natin ng 1 litro. Ang nakolektang tubig dinala sa Mindanao State University Iligan Institute of Technology kung saan ito sumailalim sa tinatawag na phytochemical screening. I need to evaporate this. So 5 evaporating dish per sample.
Kinabukasan, lumabas na ang resulta. Positive for alkaloids, flavonoids, saponins, tannins, and steroid. Proper. Mula dito sa resulta ng analysis mismo sa Department of Chemistry na positive yung tubig na meron talagang alkaloids, flavonoids, saponins, steroids at tannins. Lagi yung tandaan na itong mga phytochemicals na ito ay napakalaking tulong talaga sa ating katawan. Unang-una dito yung alkaloids. Yung alkaloids is antibacterial, anti-mitotic, anti-inflammatory, analgesic, at ito pa hypnotic, ito pa anti-tumor activity. At ito yung palatandaan na hindi lang mismo alta presyon ang kayang pagalingin dito mismo sa tubig na mula sa puno ng saging. Sa clinical studies po mga kaibigan, sa health promoting components, itong saponins, ang epekto nito sa ating immune system, the way na maprotektahan natin yung human body o yung katawan po natin. At also, kaya niyang mapababa yung cholesterol level natin, itong saponins. Pero hindi lang masyadong naipaliwanag ng malalim kung ano ba talaga itong mga phytochemicals na ito. Kaya gusto nyo malaman kung ano yung mga phytochemicals na nakita para maintindihan ng mga tao. Itong tannins, isa itong medicinally significant dahil sa mga astringent properties nito, nagpupunot ito ng rapid healing of formation. Lalong-lalo na mapapabilis yung paggaling ng ating mga sugat. Yung tannins kasi as ginagamit itong treatment of para sa mga varicose ulcers, hemorrhoids, minor burns, frostbite, as well as inflammation. Ito ganito kalawak, ganito ka-bisa yung properties na nakita mismo dito sa tubig na mula sa puno ng saging. Itong tannins. Yung panglas naman yung flavonoids. Para mas maintindihan yung flavonoids is a phytochemical compounds na present sa mga tanim, sa mga prutas at sa mga gulay at sa mga dahon. Itong flavonoids kasi malaking potential ito for applications sa medicinal industry. Kaya itong flavonoids consists of numbers of medicinal plants and kasama na dito yung anti-cancer, antioxidant, anti-inflammatory at antiviral properties. Kaya napakaraming benepisyo na makukuha natin mismo at napatunayan sa phytochemical screening. Pero hindi nga lang ganun kalawak ang clinical studies kasi walang budget, hindi natutukan ng gobyerno kung paano ito palawakin para makita at para talaga madiscover na nakakagamot talaga itong tubig na mula mismo sa saging. Kaso ayaw nilang bigyan ng tuon ng ayaw nilang bigyan ng time ito kasi paano kung madiscover na nakakagamot talaga itong tubig na ito. Balikan ko lang po yung sinasabi ko rin noon sa Facebook live ko pa lang po dati noong may COVID-19. Ang sinasabi ko po rito yung talagang paulit-ulit ko sinasabi na magngata kayo ng usbong ng sampalok nung COVID-19 po ito. Kasi yan po ay makakaharang ng virus na papasok sa respiratory natin. Yan po yung paulit-ulit kong sinasabi. At tinake down po yung aking Facebook na yon. Nga hanggang ngayon di ko mabuksan-buksan. Dahil ang kulit ko noon talagang nagbubulyaw ako dyan na magngata kayo ng dahon ng usbong ng sampalok. Dahil alam ko yun ang makakasangga, hindi pismas ang makakasangga kundi yung usbong ng sampalok. Ngayon, mayroon din po akong kasama yung doktor, yung magpapamilyang doktor sa Pampanga na ipinagpipilitan nila na yung gamot. Mag-anak po itong doktor. Tingnan nyo, bigla na lang nawala yung doktor na yon. Wala na po akong balita doon sa doktor na yon. Garantisado. Yung kanyang itinuturo na yon, inaayunan ko yan noon. Kaya yun, na-take down yung Facebook ko. Ngayon na naman, yung huling pag-aaral namin dahil yung nabalita noon na itong baka magpakawala ng virus itong siya na ito. Kaya naman po, pinag-aralan na namin yan yung tungkol naman sa kalamansi at saka sili.
Di po ba? Ngayon, wala pa naman, hindi pa naman nagagamit eh. Dahil wala pa naman yung virus. Yun ang pinakamabisa. Kaya po yung sinasabi ko, huwag niyong baliwalain. Bagamat wala pong kakwenta-kwenta itong mga dinadaldal ko rito. Pero ito po, 2 years ago, 1 year ago, paulit-ulit kong sinasabi itong tubig ng saging. Ito po yung puno ng saging. Ito po yung puno ng saging. Tabasin nyo. Yung pong gitna ng saging na yun, yung pinagtabasan, gawan nyo po ng balon na malaki. Tapos sakluban nyo ng plastic para hindi mapasok ng anumang hayop. Tapos kinabukasan, kunin nyo yung tubig na yun. Yun ang inumin nyo ng inumin. Ngayon, dahil nga dito sa naibalita itong tubig ng saging na ito, para na mga hindi naman po bago sa akin dahil ako nga po nagturo niyan eh. Yung sinasabing albularyo na yun, yan yung tinuruan ko, yan yung sinasabi kong may asawa yan, na high blood yan noon na sabi ko, yan ang inutusan ko na magpotol ka ng saging, mag-ipon ka ng kwan, yun ang ipainom sa kwan, itinuro din niya sa mga tao. Yan yun. Kaya lang, ang masakit doon ay kung ano-ano pang sinasabi niya ng mga napanaginipan niya. Kalukuhan yun. So, anyway, ano pa man yun. Basta ito po, masaya ko dahil napunta po yan sa GC Kasuho, itong usaping ito na tubig ng saging, at hindi lang yan, talagang tinisting sa laboratory. At yan po yung sinasabi ng doktor, hindi lamang po yung pampahigh blood, ay yung baba ng high blood. Napakarami pa. Di ba, sinabi ko yun sa inyo. Hindi lamang marami pong mga makukuber na sakit-sakit ninyo yan. Yun pong mga mahihina nyo ng mga buto-buto. Nako, yan po napakabisa niyan eh. Pero, mukha po kasing talagang, kung may sumunod man dyan siguro, iilan. Doon sa sinasabi ko. Pero ngayon po, kaya ko lang po kinuha ito, i-plinay sa inyo para po masabi naman ninyo na, aba si Birana, yung dating kala namin walang kakwenta-kwenta yung sinasabi. Siya naman kasi may sabi na walang kakwenta-kwenta yung mga content niya. Ayun naman pala. Hindi lamang basta may kwenta, talagang mahalaga pa dito sa ating mga kababayan na walang kakayanan magpa-hospital. Ituloy po natin ha. Wala nang magkakasakit, wala nang mamimiglas, mawawalan sila ng kita. Yan ang tandaan po ninyo. This nga, pwede siyang antioxidant, antimicrobial, anti-inflammatory, antifungal, antimitotic, no? Ito ngayon, mabisa itong gamot ng high blood. Pwede po siyang makapagpababa ng high blood. Pero, kailangan pa po ito ng masusing pag-aaral. Base po dun sa ocular inspection, malinis. Ayan, sinabi nila na nakakapagpababa daw. Pero, may pero talaga yan. Hindi pa kasi dumaan sa klinika. Tama nga naman. Oo. Pero kung babasihan nyo, mas matanda ang natural medicine kaysa sa modern medicine. Correct. You know, yung tanda ng modern medicine is 100 years. Bakit? Ano ba yung mga ginagamit ko noong araw? Sino ba ang nagpapagaling noong araw? Imaginin mo, nabanggit ko na rin diyan sa inyo. Ayoko na pong ulit-ulitin yung edad ko, di ba? Dito. Yan po yung mga ginagamit ko. Na para itulong dito sa mga kapwa ko may mga sakit. Puro herbal lang po yan. Walang medisina. Kaya naman po, ang laging sasabihin dito, laging may pero yan. Kasi nga, ayaw nilang pa rin yan eh. Ayaw nilang seryosohin yan. Mawawalan nga naman ng kita itong mga pharmaceutical manufacturer na ito. Di ba? Ganun lang yung kasimple. Pero ano naman yung mga nabibili yung gamot na yan? Yan ay puro artificial. Kagaya ng mga halimbawa na lang yung mga maintenance na yan sa high blood, hanggang doon lang. Mamimintin ka lang.
Pero nandoon pa rin yung sakit mo. Hindi kagaya nito na talagang totally lalayas yung sakit na yan. Hindi ka na magmi-maintenance. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Imagine mo yung natural medicine is thousands of years of age. Ang edad niya, hindi pa na-discover yung mga chemotherapy, mga radiotherapy, yung mga modern medicine ngayon na ginagamit. Yung mga antibiotics na yan, yung mga vaccine na yan, hindi pa yan na-discover noon. Kaya yan ang laging yung tandaan. Po, tignan yung tubig niya. Pero po, pagsasali na po, parang change po ng color. Yung sa ginagawa po nilang pagtatakip ng plastic, hindi po masyado siyang hygienic. Hindi pa tayo makakonclude na safe yun. Wala pang pag-aaral na nakakapagsabi na ang tubig mula sa mga puno ng saging ay may medicinal properties dahil walang clinical trial ang nag-e-explore pa nito as of now. Correct. Hindi natin masasabi kung safe silang inumin. Correct. Dahil madali kasing ma-contaminate ng bacteria. Asus. Potential. Hopefully, kamukha nga nakita na yan, tingnan nyo. baka isa yan sa mapag-aralan ang medicine. Tingnan nyo, nagkakakontrahan sila. Pero ito nagsasabi rin na itong mga doktor din yung mga chemist na ang laki ng potensyal nitong tubig ng saging nito. Kaya po lagi lang kinukontra yan ng mga doktor na mga, lalo na po yung may mga pharmaceutical company na yan. Kasi nga po, ano ba yan? Puro synthetic ang ginagamit nila, ang ginagawa nila. Pangkwan lang po yan. Pang temporary. Pero nandyan pa rin po yung sakit mo, hindi pa rin na nagagamot. Ganun po yan. Ay dynamic. We can learn from nature. Sana, yung mga colleagues nating mga doktor at scientists, huwag itong baliwalain. Ayun. Importante ang maintenance kasi kailangan kontrolado ang blood pressure. No? Hindi natin ma-predict yun kung kailan biglang tataas. Correct. Hanggat maaari, bisa ng pag-exercise na regular at saka yung pagbawas ng mga maalat na kinakain. Malaking bagay na yun sa pagbaba ng blood pressure bukod sa gamot. Ayan. Areas like dito sa Pilipinas, pag putulin mo yung saging, madali yang dumadami, no? Kung massive talaga, doon ang problema kasi na-expose yung puno niya. Sinasabi dito, kinukontra talaga nila. Hindi pa daw safe, wala pang clinical trial. Doktor. Pero kung iisipin mo doon sa anecdotal reports at mga tao doon na umiinom, hindi naman sila naka-experience ng pagtatay. Correct. Wala namang namatay. Wala namang naiulat. Correct. Naman walang clinical trials. Kahit sinasabi nilang contaminated, walang proper hygienic, imagine mo, noon, hindi pa uso yung clinical trials na yan. Wala pa yung mga hygienic, mga laboratory na yan. Correct. Mahahaba yung buhay ng mga tao noon. Tama, eksakto, doktor. Hindi pa masyadong populated yung mundo. Ngayon kasi, overpopulated na, halos demand. Halos magkakalapit na ang mga bahay, halos ang dami ng basura. Talagang contaminated. Tama ka dyan, Dok. Ito yung sinasabi ko. So ngayon, yun po. Sana ay hindi ko naman po kayo pinipilit doon sa mga lahat po ng mga itinuturo ko na yan. Hindi po. Ramdam ko po yan sa inyo na walang kung may sumunod man po dyan sa itinuro ko yung tubig ng saging, siguro 1, 2, 3 tao lang. Pero marami kayong mga reklamo na may mga sakit kayong ganyan. Itinuro ko na nga po ang gamot hindi po ba? Kaya lang, hindi ko naman kayo masisisi kung sino ba si Birana para paniwalaan nyo. Pero ayan nga po, kaya ko lang pliniyan dahil nga po yan ay talagang tinisting sa mismong laboratory. At kung ano-ano mga benepisyo, hindi lamang po yung high blood, marami po. Katunayan, hindi ko pala po nasasabi sa inyo sa totoo lang, pero isa rin po yan sa pampabata sa halip na patanda ka. Ayan po yan. Ano yung hinihint ko lang sa inyo, yung iniiwan kong hint sa inyo? Maswerte yung nakakakilala sa akin. Di ba? Hint ko lang yan. Parang kumbaga, yan ang iniiwan kong mga hint sa inyo. Maswerte yung mga nakapag-subscribe dito sa akin kasi nga may matututunan sila.
At tuloy-tuloy naman po yung pagbibigay ko ng kwan. Halimbawa, pag nagkaroon ng comment diyan, antimano, nagko-content po ako dito ng tinuturo kung anong gagawin. Di ba? So, pero hindi po talaga aktibo ako dyan. Ayaw ko po kasi maging active sa ganyang pagtuturo ng mga traditional medicine. Ayaw ko po niyan. Dahil mapaghinalaan po tayo dito na Dr. Wakwak. At una, hindi naman po ako doktor. Pero ito pong mga binabanggit kong ito, kagaya ng kalamansi at saka sili na yan, ay yun po. Diba? Masama lang yung loob ko dahil may nag-comment nga dyan. Okay yun, Mr. Birana. Kalamansi at saka sili. Tapos, ano to? Pag may kalamansi at saka sili daw, lagyan na rin daw ng toyo, masarap daw sa usawa ng inihaw na hito. Ayan. Pero, binawliwala kayo. Kasi unang-una, ang sa akin lang naman dito, bakit sa pilitan ba ito? Ang sa akin, kung sino po yung naniniwala, sigurado ako, yun ang maliligtas. Kaya, inuulit ko lang po, hindi naman po ako magtuturo dito kung hindi ko mismo ginagawa. Ginagawa ko po yung mga yan. Lahat ng mga itinuro ko, ginagawa ko po yan. Hanggang ngayon po. So, tingnan nyo, ilang taon ko na. Pero wala pa akong mga nararamdamang mga sakit-sakit na ganyan. Yung mga kung ano-ano dyan, mga high blood na yan. Wala po akong kwan. Wala akong record ng mga high blood na yan. Wala po. Yun, hanggang dito na naman po, siyempre. At maraming salamat po doon sa mga nagtsatsaga na manood dito sa wala akong kakwinta-kwintang YouTube channel. At pero, sabi ko nga po sa inyo, nakilala nyo na ako. Sisiguraduhin ko sa inyo, hindi sayang yung nakilala ninyo ako. Maraming salamat at mahal na mahal ko po kayong lahat.